tayo, may mag-ina na ninirahan sa isang kubo na si Aling Rosa ay masipag mabait at mapagmahal na ina. Ang kanyang anak na si Pinang ay maganda, ngunit siya matamad at ayaw tumulong sa bahay. Pinang, anak, pakikuha ng walis, ililising ko ang bakuran. Ay naku, inay, hindi ko po alam kung saan ang walis. Hanapin mo lang po. Nagugulat si Aling Rosa sa kanyang anak. Hindi, marunong maghanap si Pinang kahit masarap na niya ang bagay. Hindi pa rin ito makita. Pinang, pakipulas mesa bago tayo kumain. Ay, hindi ko makitang basahan. Sa kapagod pa po, inay. Araw-araw, ganito si Pinang. Kaya minsan habang siya ay nagpapahinga, si Aling Rosa ay nalalangin. Hininoon, gabayan niyo po anak inanak. Sana po bigyan niyo po siya ng maraming mata para matuto siya magganap ng kanyang kailangan. Kinukipasan at tatakat si Aling Rosa, si Pinang ay wala. Tinatawag niya ito. Pinang, anak, nasaan ka? Hinahanap siya sa buong bahay. Kahit saan maghanap si Aling Rosa, si Pinang ay wala. Kinubukasan sa likod na bahay, may makita siya siyang kakaibang halaman. May bunga ito na bilog, matigas ang balat, at maraming mata sa ibabaw. Ano ito? Prutas ba ito? Parang si Pinang. Mula noon, tinatawag ito ng mga tao na pinya. Mula sa pangalan ni Pinang, ang prutas ng maraming mata ay paalala sa atin. Sana sa bawat mata ng pinya ay matutang mga bata magmasid, maghanap at tumulong sa kanilang magulang. At diyan nagtatapos ang alamat ng pinya na way magsilbing aral ito sa lahat ng mga kabataan. Magandang umaga, mga hurado, guro, magulang at mag-aaral. Ako po si Daisy P. Gardillo, nasa ikalawang baitang, Section Ligala. Ang aking ikukwento ay tungkol sa alamat ng Noong unang panahon, may ulilang magkapatid na naninirahan sa isang malayong payo. Ito ay sina Amparo, na ang palayaw ay Paro. Ang nakababata naman ay si Perla. Magkaiba ang ugali ng dalawa. Masipag si Perla, ngunit si Paro naman ay walang inatupag kundi ang magpaganda. Ate, tulungan mo naman ako. Ang dami kong labahing damit. Karamihan naman ay sa'yo. Sabi ni Perla sa kapatid, isang umaga. May gagawin pa ako. Kayang-kaya mo na yan. Sagot naman ni Paro habang palabas siya ng bahay upang pumitas ng bulaklak na ipapalamuti sa kaniyang buhok. Punta na nga si Perla na mag-isa sa tabing ilog para maglaba. Si Paro naman ay pumunta sa kanilang hardin habang pinipili kung aling bulaklak ang magandang ilagay sa buhok. May matandang babae na lumapit sa tanakahan. Ine, maaari mo ba kung marimusan? Samon ang matanda. Wala akong maililimos. Sagot naman ni Paro na patuloy sa paghahanap na mailalagay sa kanyang buhok. Kahit na ako'y gutom na pagsusumamo ulit ng matanda. Sinabi ng wala, sigaw ni Paro, sabay
Nagpitas sa bulaklak na maganda ang kulay. Nagalit ang matanda, hindi ka lang pala tamad. Maramot ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad ng hawak ng bulaklak, ngunit isang kulisa. Engkantada pala ang matandang babae. Nang bumalik si Perla sa bahay, inanap niya ang kapatid sa loob ng bahay. Nang hindi nakita, ito ay pumunta sa kanilang hardin dahil alam niyang mahilig ito sa mga bulaklak. Subalit wala pa rin ang kapatid. Maya-maya pa, may lumipad na isang kulisap sa ibabaw ng mga bulaklak. Ang unang naisip ni Perla ay ang kapatid dahil sa ganda nito at hilig sa mga bulaklak. Pero, sambit ni Perla. Nang lumaon, ito ay tinawag na paro-paro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kylie. Magkukwento sa inyong harapan. Ang pamagat ng aking kwento ay ang kwento ng magkaibigang daga. Ang tauhan ay ang magkaibigang daga na sina Peko at Toka, kuneho na si Hooper. Ang kwento ay naganap sa malayong kagubatan. Noong araw, sa isang malayong kagubatan, may dalawang daga na nangangalang Peko at Toka. Sila'y pinakamagkaibigan at palaging magkasama sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang dalawang daga ay hindi lamang magkasama sa paghahanap ng pagkain, kundi pati na rin sa pagtulong sa kanilang kapwa. Isang umaga, habang naglalakad sa kagubatan, napansin nila ang kanilang kaibigang kuneho, si Hooper, ay malungkot. Tinanong nila si Hooper kung ano ang nangyari. Wala na akong makain dito sa kagubatan. Ubus na ang mga damo ng aking kinakain. Sagot ni Hooper na may lungkot sa kanyang mga mata. Nakaramdam ng awas si Peko at Toka sa kanilang kaibigang kuneho. Agad silang nag-usap at nagpasya para tulungan si Hooper sa paghahanap ng takbo sa malayong parte ng kagubatan. Sa pamamagitan sa pagtutulungan at pagkakaisa, natagpuan ng tatlong magkaibigan ang isang malaking hardin na may punong sariwang damo at mga gulay. Nagbalik ang mga ngiti sa mga labi ni Hooper sa pasasalamat sa tulong ng dalawang daga. Pagkalipas ng ilang araw, may dumating na malakas na bagyo sa kagubatan. Sa lakas ng hangin ulan, nasira ang tirahan ng tatlong magkaibigan. Nang nakaraos sila sa bagyo, naisipan ni Peko at Toka magtayo ng bagong bahay, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin para kay Hooper. Sa tulong ng bawat isa, nagtagumpay silang itayo ang bagong bahay, mas matibay at mas maayos kaysa dati. Sa kanilang bagong tahanan, laging magkakasama at magtutulungan ang tatlong magkaibigan sa lahat ng kanilang gawain. Pagkatapos ng panahon, natutunan ng tatlong magkaibigan na ang tunay na magkaibigan ay nangangailangan ng pagkakaisa, pagtitiwala at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang kanilang magandang halimbawa ng magkaibigan ay nagdala ng ligaya at pag-asa sa kanilang kagubatan. Ang aral na mapupulot natin sa ito ay sa pagtutulungan at pagkakaisa, maaring malagpasan ng mga kaibigan ang pagsubok at hamon sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mary Queen Rashida Basilan mula sa Baitang Tatlo, Pangkat Garcia. Gusto niyo bang makinig ng isa
isang kwento? Kung sa ganon, imulat ang mga mata, buksan ang mga tenga, at makinig. Ngunit, bago ako magsimula, ay merong muna akong isang katanungan. Kayo ba ay merong kaibigan? Kung ang sagot ninyo ay oo, bagay sa'yo ang kwentong ito. Handa na ba ang lahat? Ang pamagat ng kwento ay batya ng pagkakaibigan. Ang tauhan sa kwento ay si Ana at ang kanyang mga alagang hayop. Ang tagpuan ng kwento ay likod bahay ni Ana. Isang mainit na tanghali, naisipan ni Ana na maligo sa likod ng kanilang bahay. Kinuha niya ang tuwalya at sabon at nagsimulang magigib ng tubig sa gripo upang punuin ang malaking batya. Habang nagsasalin siya ng tubig, biglang dumating ang dalawang baka. Ang init ng panahon. Ang sarap sigurong uminom na malamig na tubig, sabi ng unang baka. Oo nga, halika, inumin na natin, sagot naman ng isa. At bago pa man nakabalik si Ana sa batya, ubos na ang tubig. Ay naku, wala na, sigaw ng bata. Mga baka, bakit inyo ininom lahat? Napakamot lang ng ulo ang dalawang baka. Hindi sumuko si Ana. Muli siyang nagigib ng tubig para mapuno ang batya. Ngunit habang siya'y wala, dumating naman ang mga bibi. Kwak, kwak, ang saya sigurong maligo riyan, sabi ng unang bibi. Tama ka, tara na, hiyaw ng isa pa. At sabay-sabay silang tumalon sa batya. Plak, 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 plak. Ay nako mga bibi, para sa akin ang paligong ito. Galit na sigaw ni Ana. Lumabas na kayo. Napilitan tuloy lumipad palayo ang mga bibi. Muling nagigib ng tubig ang bata. Habang halos puno na ang batya, dumating naman ang baboy. Oink, oink, ang init ng panahon. Ang sarap siguro uminom na malamig. Ang init! Gusto kong magbabad, Ana. Akin na itong batya. Sabay lusong ng baboy sa tubig. Naiyak na lang si Ana. Bakit ba walang natitira para sa akin? Pagod na akong magigib. Natahimik ang kanyang mga alagang hayop. Nakonsyensya sila nang makita ang batang umiiyak. Sabi ng baka, Ana, tutulungan ko na akong magigib. Dagdag ng baboy. Oink, oink, pasensya ka na, Ana. Ako na ang magtutulak ng timba. At sabay-sabay namang sumigaw ang mga bibi. Kwak, kwak, kami rin. Kami ang kukuha ng tubig. Naggulat at natuwa si Ana. Sama-sama nilang pinuno ang batya ng tubig. Sa wakas, nakapagligo na rin si Ana habang masayang nakatingin ang kanyang mga alaga. Salamat mga kaibigan, masayang sabi ng bata.
Maraming salamat sa ika-6 na baita.
Maraming salamat, ikawalong baita.
Isang masigabong palakpakan para sa lahat na kalahok sa sabayang pagbigkas. Ngayon naman, sasaksihan natin ang isang malikhaing pagtatanghal, ang tugsayaw. Isang patimpalak na binubuo ng pagtutulungan ng sayaw at awit. Sa contest na ito, pagsasama-samahin natin ang mga kalahok ang kanilang talento sa pag-awit at pagsayaw upang makalikha ng isang masinig at masiglang pagtatanghal. Unahin natin ang mga mag-aaral mula sa ika-10 baitang. Bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Maraming salamat ika-10 baitang ang husay ng iyong performance. Ngayon naman, panoorin natin ang mga mag-aaral mula sa ika-11 baitang. Bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Mindanao, 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 Mindanao.
Maraming salamat sa ating mga kalahok mula sa ika-11 baitang sa masiglang pagtatanghal. At ngayon naman, ating panoorin ang performance ng mga mag-aaral mula sa ika-12 baitang. Bigyan natin sila ng isang masigabang palakpakan. Ang wikang Filipino ay hindi lamang kasangkapan ng pakikipagtalastasan, kundi isa ring mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng wika at kultura sa bawat rehiyon ng Pilipinas, ang Filipino ang nagsisilbing tulay na nagbubuklod sa atin. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating mga saloobin, naipapasa ang ating kasaysayan at tradisyon, at higit sa lahat, napalalim ang ating pagkakaunawaan at pakikipagkapwa. Tunay nga ang wikang Filipino ay wika ng pagkakaisa, sapagkat ito ang nagbibigay daan upang maging matibay, buo at nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Narito ang baitang ika-12 para sa isang tugsayaw at performance. Maraming salamat sa ating mga kalahok mula sa ika-12 baitang sa iyong mahusay na pagtatanghal. Anyayahan namin ang lahat ng mga
kondisyon ng paligsahan sa pinaka magandang kasuotan ngayong araw. Okay. Gumawa lamang ng mga 2 o 3 linya sa mga babae at sa mga lalaki. Okay, lalong-lalong mahihirapan ang ating mga hurado ngayon. Kitang-kita nyo naman na pinaghandaan talaga ng ating mga magulang at mga anak itong pinakamagandang kasuotang Pilipiniana, Barong Tagalog at katutubong kasuotan. Muli, inaanyayahan ko ang mga hurado kung maaari lamang ay maupo na po dito sa ating head table. Saglit lang daw, kasi meron tayong isang kalahok na nagbibihis pa, no? Dahil siya ay isa sa mga kalahok sa pagkukwento. Pilipino, tara na kanta na Pilipinas. Oo, tara na kanta na Pilipinas. Okay, meron po makaiba po yung parangal para sa elementarya at parangal naman para sa sekundarya. Meron po tayong 2 pares na parangal, no? 2 para sa katutubong kasuotan, babae at lalaki. Then katutubong pinakamagandang kasuotang Pilipiniana at pinakamagandang kasuotang Barong Tagalog. Tingnan ninyo mga nanay at tatay, no? So ito yung mga anak ninyo, may mga suot na Pilipiniana, Barong Tagalog at katutubong kasuotan. Nagwagwabuhan at nagagandahang mga dilag, mga Pilipino at Pilipina. Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Okay. Pilipinas. Oo, tara Ano na mga kanta na Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, sadyang lahat ay iyong pinapahanap. Makikinig sa kwento ng iyong kanta na Pilipinas. Ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Pilipinas. Oo, tara na kanta na Pilipinas. Tara na kanta na I-play mo lang. Dalisay sa bawat salita, tayo'y tunay. Ang wika natin, ating pagyamanin. Okay, isang masigabong palakpakan naman para sa ating mga nagwawakuhang Ginoo, no? Sino kaya ang may pinakamagandang kasuotan, Barong Tagalog at katutubong kasuotan? Makikita po ninyo sa kanilang kasuotan ang wikang Pilipino, wika ng pagkakaisa. Okay. So mga hurado, pakitingnan ninyo ang ating mga nagwawakuhang kalalakihan. Sino kaya ang may pinakamagandang kasuotan, Barong Tagalog at pinakamagandang katutubong kasuotan? Yung upuan. Okay, isang masigabong palakpakan ulit, mga Ngayon naman, matapos nating masaksihan ang iba't ibang pagtatanghal, sama-sama nating saluhan ang masayang pista ng nayon. Dito, ramdam natin ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. At syempre, hindi mawawala ang masasarap na pagkain Pilipino na pinaghirapan at inihanda ng
biyayang ating natanggap.